Alice POV. Agad na nanlaki ang mga mata ko nang dumakon tingin ko sa isang partikular na larawan. Mukha ko nasa picture at kasama kong lalaking persahan na nagdala sa akin sa salid na to. Wedding photo namin at pareho kaming nakangiti. Wala sa sariling nilapitan ko ang malaking picture frame at pinakatitigan. Parang may lungkot akong nararamdaman sa hindi ko malamang dahilan. Kung ganon, may asawa na nga ako at walang iba kundi si Miguel San Isidro. Isang malaking patunay ang wedding photo na ito. Tulala akong nililibot ang paningin sa buong paligid. May mga ibang nakasabit ng mga painting sa tagad kong tinitigan. Pakiramdam ko pamilyar sa akin ang lahat at muling kumubog ang puso ko na mabasa ang pangalan na kaukit sa mga paintings. A. Toralba? Napailing ako at muling bumalik sa malapad na kama. Wala sa sariling napahiga ako at pumikit habang nag-iisip. Alam ko kahit anong gawin ko wala na akong maaalala. Hanggang sa hindi ko namalay nakatulog na pala ako. Nagising ako na maramdaman kong may maliliit na kamay na humahaplos sa aking mukha. Napabalikwas ako ng bangon dahil sa matinding pagkagulat. Nanlaki ang mga mata ko nang sumalubong sa paningin ko ang dalawang cute na figura ng mga bata. Parehong nakangiti, halata sa mga itsura matinding kaligayahan. "Mommy, gising na po kayo?" Agad na tanong sa akin ng batang babae. Ito yung nakita ko sa amusement park na umiiyak habang nakayakap sa akin na tinatawag akong mommy. "Hindi na po ba kayo aalis, mom? Alam niyo po ba na lagi po namin kayong hinahanap?" Tanong naman ng batang lalaki sa akin. Di ko alam pero parang biglang kinurot ang puso ko sa mga naririnig sa kanila. Siguro ito ang mga anak ko na tinutukoy ni Carla kanina na nabura sa alaala ko dahil sa nangyaring surgery sa akin. Bigla ako naluhat, agad na niyakap silang dalawa. Hindi ko mapigilan na maiyak. Hindi ko alam kung anong hirap ang kanilang pinagdaanan na wala ako sa tabi nila. Di ko man lang sila naalala na siyang kinasama ng damdamin ko. Pero kahit ganon nararamdaman ng puso ko na mga anak ko sila dahil sa lakas ng kabog nito. Walang duda, ako ang kanilang ina at ako ang nagluwal sa kanila dito sa mundo. I'm sorry mga anak. I'm sorry kung nakalimutan ko kayo. Humahagulhol kong wika sa kanilang dalawa habang yakap-yakap ko. Sabay namang nagsipag-iyakan ng mga ito na siyang nagpadagdag sa paghating nararamdaman ko. "Promise, mommy, magpapakabait na po kami palagi ni Maine. Huwag niyo na po kaming iiwan, please. Malungkot po kapag walang mommy." Umiiyak na wika ng batang lalaki na kahit anong gawin ko hindi ko maalalang pangalan. Nakakalungkot lang na naturingan akong ina pero tuluyan na silang naging burado sa isip at alaala ko. Pakiramdam ko ako ang pinakamasamang ina. Paano ko makakalimutan ng mga anak ko? Napakahirap ng gantong sitwasyon na wala man lang ako naaalala tungkol sa kanila. Ni ang pangalan nila hindi ko nga maalala. Hindi ko rin maalala ang mukha nila. Basta ang alam ko galing sila sa akin dahil sobrang sakit na nakikitang umiiyak sila ngayon. Sorry mga anak. Promise, mabawi ako sa inyo. Nawala man kayo sa isip ko pero mananatili kayo sa puso ko. Gagawin kong lahat para mabawi ko mga panahong wala ako sa tabi ninyo. Sorry. Mahal na mahal ko kayo at alam ko, malaki ang nagiging pagkukulang ko. Sorry dahil hindi ko alam na may naghihintay palang anak sa akin dito sa Pilipinas. Sorry dahil hindi ko man lang inabalang alamin ang nakaraan ko. Humahagulhol kong wika sa mga ito. "Mom, hindi naman kami galit sa'yo eh. Sabi ni Daddy umalis ka raw para magpagaling. Ano po bang sakit nyo? Bakit ang tagal niyong bumalik?" Umiiyak na tanong ng batang lalaki. "Pwede bang banggitin niyo sa akin ang pangalan ninyo? Pwede ba mga anak ko? Pasensya na kayo kay mommy ha, pero gusto kong marinig mula sa mga bibig ninyo ang mga pangalan ninyo." Umihikbi nitong wika habang unti-unti kinakalas ang pagkakayakap ko sa kanilang dalawa. Pagkatapos pinunasan ko ang kanilang luha sa mga mata gamit ang palad ko. "Mommy, nakalimutan na po ba ninyo ang name namin? Bakit niyo po tinatanong? Pero sige po. Ako po si Athena Maine Perez San Isidro at siya naman po si Alexis King." Malambing na sagot ni Maine. Agad na gumuhit ang magkahalong saya at lungkot sa labi ko nang marinig kong kanilang mga pangalan. Ang gaganda ng mga name ng mga anak ko. Simula ngayong araw hindi ko nahahayaan pa na magulit ang pangalan ninyo sa isip ko. Hindi ko nahahayaan pang muli ako magkasakit at magiging dahilan para mapalayo ako sa inyo. Umiiyak kong wika. "Thank you, Mom. Kasi bumalik ka na. Sa wakas, kumpleto na ulit tayo. Hindi na kami malulungkot ni Alexos, pati na rin si Daddy," sagot ni Maine. Natigilan naman ako nang banggitin ito ang daddy nito. Pagkatapos ay muli ako napangiti. "Pero Mom,
Bakit po ang tagal ninyong bumalik? Saan po ba kayo galing? Tanong ni Alexos sa akin. Mga bata pa ang mga anak ko pero mukhang mga matatalino sila. Pero alam kong kahit na ikwento ko sa kanila ang mga nangyari sa akin, hindi nila ako maiintindihan. Baka lalo lang silang maguluhan at hindi matatapos ang topic tungkol dito. Promise mga anak, kapag nasa wastong gulang na kayo, ikukwento ko sa inyo kung ano mga nangyari sa akin, kung bakit tayo nagkalayo at kung bakit ngayon lang ako nakabalik. Nakangiti kong sagot. Agad namang nagsitanguan ng mga ito at muling yumakap sa akin. Masaya naman akong napangiti habang pinupunasan ko ang luha sa aking mga mata. Pamilyar sa akin ang ganitong pakiramdam habang kayakap ko mga anak ko. Nakalimutan ko man ang masasaya naming alaala, pero alam ko, hindi pa naman huli ang lahat. Makakabawi pa ako sa kanila. Mahabang panahon pa ang aming tatahakin na magkakasama at muli ako makakaipon na magagandang alaala kasama mga anak ko. Susulitin ko ang mga araw na kasama ko sila. Babawi ako. Agad kumala sa pagkakayakap ko ang dalawang bata. Nang bumukas ang pinto at pumasok, si Miguel San Isidro. Direkta tong tumitig sa gawi ko na siyang kinakabog ng aking dibdib. Hindi ko alam pero para akong aatakihin sa puso sa paraan ng pagkakating nito sa akin. Daddy, thank you kasi tinupad mong wish ko na makita muli si Mommy. Nag-promise na po siya hindi na ulit aalis. Masayang wika ni Maine sa kanyang ama. Inalis naman ni Miguel ang pagkakatitig sa akin. Binalingan ng dalawang bata. Of course, babies. Hindi na natin nahayaan pa si Mommy na makaalis sa tabi natin. Sisiguraduhin kong makakasama na natin siya sa lahat ng oras. Nakangiti ang sagot ni Miguel sa mga bata. Napalunok ako ng sarili kong laway nang muling sumagi sa isip ko ang sinabi nito kanina. Hindi niya raw ako hahayaang makalabas sa lugar na to hanggat hindi ko maalala ang mga nangyari noon. Paano ko maalala ang lahat? Gayong burado na sa isip ko ang mga yon. Wala nang paraan pa na muling manumbalik ayon yon kay Danilo. Nakaramdam ako na matinding pag-aalala na maisip si Kuya Danilo. Tiyak hinahanap na ako nito ngayon. Kailangan ko na makauwi ng bahay bago pa malaman nila Mommy at Daddy na nawawala na naman ako. Okay, babies. Sabihin nyo kay Nanay Hilda na mag-prepare ng mga foods na paborito ni Mommy. Susunod na lang kami after an hour dahil may pag-uusapan pa kami ngayon. Nakangiting wika ni Miguel sa mga bata. Halatang gumagawa to ng paraan para masolo ko. Agad naman nagsipagtanguan ng mga anak namin at kumaway pa sa akin bilang tanda ng pamamaalam. Agad naman akong napababa ng kama at akmang lalabas din ng kwarto pero naging maagap si Miguel. Inawakan ako nito sa braso at agad sinira ang pintuan ng tuluyan na makalabas sa mga bata. Para naman akong nakuryente na nagpumiglas at tumayo dito. Nakita ko pa kung paano to natigilan at matiim na tumitig sa akin. Pwede bang wag mo akong basta-basta hahawakan? Hindi na kita maalala at totally stranger ka na sa paningin ko. Wika ako dito. Nakita ko ang pagtalim ng titig nito sa akin kaya bigla ako nakaramdam ng takot. Totally stranger? Am I your husband, Alice? Wag na wag mong sasabihin totally stranger ako sa'yo dahil masaya tayo nagsasama bago ka umalis ng walang paalam? Bakas ang galit sa mukha nito habang sinasabi ang katagang yon. Sorry, hindi ko alam. Hindi ko nga maalala. Sabihin mo sa akin anong nangyari. Hindi mo ba alam na may sakit ako? Bakit nagising lang ako hindi kita kasama kung talagang asawa kita? Tanong ko dito. Nakita ko ang pagkuyom ng kamao nito. Huwag mo kung sisihin kung nagising ka man na wala ako sa tabi mo. Kasalanan mo yon dahil tinakasan mo ko. Alam mo ba halos mabaliw ako kakahanap ng doktor na po pwedeng tumulong sa'yo para lang gumaling ka? Alam mo bang halos mabaliw ako sa takot sa isiping posible kang mawala sa akin ng tuluyan? Pero anong ginawa mo? Bakit ka umalis? Bakit mo tinakasan ng mga bodyguards na nagbabantay sa'yo? Wala ka bang tiwala sa akin? Ganun na lang ba talaga sa'yo kadali na talikuran ng lahat ng mga pinangako natin sa isa't isa? Hindi mo man lang ba naisip na halos mawalan ako ng pag-asa sa buhay kakahanap ko sa'yo? Galit na wika nito. Bigla namang nanlambot ang tuhod ko at napaupo sa sofa. Alice, bakit? Alam ko marami akong kasalanan sa'yo. Alam ko marami akong pagkakamali pero ginawa kong lahat. Lahat para maituwid yon. Simula na makasama ko kayo ng mga anak natin, wala na akong ibang hinangad kundi mabigyan kayo ng masayang buhay. Pero bakit? Mahigit 2 taon kang nawala. Saan ka nagpunta? Bakit? Sigaw nito habang hindi na napigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Nakaramdam naman ako ng awa dito.
Hindi ko alam pero nakokonsensya yata ako sa hindi malamang dahilan. Kasalanan? Anong kasalanan mo sa akin? Hindi ko maintindihan. Wala na akong maalala kahit anong gawin ko. Pwede bang sabihin mo sa akin? Pwede bang ikwento mo sa akin kung saan ko nakuha ang mga peklat na yon? Naguguluhan kong tanong. Nakita ko na tigilan si Miguel. Pagkatapos mabilis lumapit to sa akin at tinaklit ang suot kong blouse. Napasigaw naman ako sa pagkagulat. Tumampad sa paningin nito ang makinis ko ng likod. Wala ng peklat at wala na ring bakas pa ng kahapon. Pinabura mo na? Pinabura mo na ang kalupitang ginawa ko sa'yo. Tanong nito sa akin habang hindi inalis ang pagkakatitig sa likod ko. Agad akong tumango. Galit na tinitigan to. Ikaw may gawa nun? Kung ganon malupit ka. Hindi ka dapat mahalin dahil yung mga peklat na yun ang patunay kung gaano ka kasamang asawa. Hindi ko man naaalalang lahat pero isang malaking katibayan ang mga yon sa mga pagmamalupit mo sa akin, Miguel. Galit na wika ko. Nakita ko ang pait sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Pagak itong tumawa. Pati ba naman yon, uungkatin mo pa? Matagal nang nangyari ang bagay niyon, Alice, at humihingi ako ng kapatawaran. Paulit-ulit ko nang pinagsisisihan ang lahat. Bakit kailangan mo pang ibalik ang isyo na yon? Gayong tuluyan mo nang pinatanggal sa balat mong tungkol doon. Mapait nitong sagot. Napakunot ang noo ko. Sa bagay, wala ka na nga palang maalala. Nonsense na lang kung magpapaliwanag pa ako sa'yo. Isipin mo na lang ang mga gusto mong isipin tungkol sa akin. Wala na akong pakialam. Ang mahalaga sa akin, nandito ka na. Nasa tabi na kita at muli tayong bubuo ng masasayang alaala na kinuha sa'yo ng lintik na tumor na yon. Seryoso nitong wika pagkatapos agad akong nalapitan at niyakap. Nagulat ako sa bilis ng pangyayari at pilit ako nagpupumiglas para makawala dito. Hayaan mong mayakap kita, Alice. Hayaan mong maramdaman ng katawan ko, ang init ng katawan mo. Sobra kitang namiss at walang oras na hindi ka sumasagi sa isipan ko. Wika nito sa akin. Pagkatapos naramdaman ko ang paghalik nito sa buhok ko. Napapikit ako sa kakaibang sensasyon na nararamdaman. Pero hindi. Kailangan kong pag-isipan lahat ng gagawin ko. Hindi ako naglakas na loob na pumunta dito para sa kanya. Pumunta ako dito dahil gusto kong mapatunayan sa aking sarili kung anong kulang sa pagkatao ko. Kung talagang may mga anak ba ako. Bitahon mo ako, Miguel. Kung hindi ikaw ang sadya ko kaya ako pumunta dito. Uuwi na ako dahil nahanap na ako sa bahay. Wika ako dito sabay tulak sa kanya. Nakita ko ulit ang galit sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Naghihintay? Sino? Sabihin mo sa akin may iba na ba, Alice? May iba ka na bang mahal kahit nakalimutan na ako ng puso mo? Galit na tanong nito sa akin. Napakunot naman ang noo ko. Anong pinagsasabi mo? Hindi ko makuha ang ibig mong sabihin, Miguel. Aalis na ako at hindi mo ako mapipigilan. Wika ako dito at nagmamadaling humakbang papunta sa pintuan. Akbang pipihitin ko ng seradura nang maramdaman ko ang mga kamay nito sa bewang ko. Pagkatapos buong persa niya akong iniharap sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko na maramdaman kong naglapat ang aming mga labi. Agad nanlaki ang aking mga mata nang magdikit ang aming mga labi. Parang biglang naging blanco ang lahat sa akin. Pakiramdam ko ititutuyan ako sa alapaap dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman. Hindi ako makapaniwalang makakaramdam ako ng ganito sa isang lalaki. Pakiramdam ko sanay ng puso ko sa ginagawang paraan ng paghalik nito sa akin. Pakiramdam ko normal lang sa amin ang ginagawa nito. Unti-unti napapikit ang aking mga mata at walang kahit anong pagtutol ang nararamdaman ng puso ko. Bagkos buong puso kong tinugon ang halik niya sa akin. Bahagya pa ako nagprotesta ng unti-unti nitong pinaghiwalay ang aming labi. Pagkatapos matiim niya akong tinitigan. Hindi ko naman alam kung anong gagawin ko. Napapikit ulit ako na maramdaman ko ang paghalos mainit itong palat sa pisngi ko. Ngayon mo sabihin sa akin na nakalimutan mo na nga ako, Alice? Maaaring nakakalimot ang isip mo, pero ako pa rin ang nagmamay-ari ng puso mo. Mahinang wika ni Miguel pagkatapos ay hinalikan ako sa noo. Napatanga naman ako dahil sa sinabi nito. Wala akong maapuhap na salita at hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ayaw kitang pilitin ngayon kahit na gustong gusto ko na ulit madama ang katawan mo. Ang init ng pagmamahal mo katulad noon. Kaya lang ayokong isipin mo na pinagsasamantalahan kita. Bibigyan kita ng pagkakataong maramdaman ng puso mo na mahal mo rin ako. Wika nito. Napakurap naman ako. Hindi ko alam kung anong ibig nitong sabihin. Siguro nga naboboba na ako dahil sa mga pinagdaraanan ko. Napansin ko na lang binuksan na nito ang pintuan ng kwarto.
Bakas ang lungkot sa mga mata nito habang nakatitig sa akin bago tuluyang lumabas. Naiwan naman akong di makahuma at di alam ang gagawin. Muli kong nilibot ang aking paningin sa buong paligid. Pakiramdam ko matagal ako nagstay sa lugar na to dahil puro pamilyar sa mga mata ko kung anong meron sa paligid. Naglakad ako papunta sa isang nakasaradong pintuan at mabilis na binuksan. Tumampad sa paningin ko ang mga gamit na nakadisplay, mga damit at bags na nasa mga cabinets. Inisa-isa kong tinitigan hanggang sa dumako ang mga mata ko sa isang drawer. Nanginginig ang aking kamay. Dahan-dahan kong binuksan at tumampad sa mga mata ko ang maraming alahas. Pero agad na pumukaw sa pansin ko ang isang cellphone na nasa pinakagitnang bahagi. Dahan-dahan ko tong kinuha at pinakatitigan. Binuksan ko ito at laking pasalamat ko dahil may battery pa. Agad na tumambad sa mga mata ko ang isang larawan. Larawan naming apat at masaya kami. Hindi ko napigilan ang pagturo ng duha sa aking mga mata sa isiping napakasama ko pala. Nakalimutan ko sila ng ilang taon at di mo lang ako nag-abala na hanapin sila na magkamalay ako. Bagkos nag-enjoy ako sa buhay at hindi mo lang iniisip na may pamilyang naghihintay sa akin. Agad na nagunahan sa pagtulo ang luha sa aking mga mata nang isa-isang tinitingnan ng mga pictures sa gallery ng cellphone. Puro namin picture ng buong pamilya ang aking nakikita. Masaya kami at parang walang problema. Kung ganon, ako ang may problema. Totoo ang sinabi ni Miguel kanina na ako ang kusang umalis kahit ng totoo. Ginagawa niyang lahat ng paraan para mailigtas ako sa tiyak na kapahamakan. Agad akong inusig ng matinding konsensya. Napakamakasarili ko para iwan ang pamilyang walang ibang ginawa kundi mahalin ako at alagaan. Ang lakas ng loob kong sumbatan siya, gayong ako naman pala talagang may problema. Hindi ko na mapigilang mapahagulhol ng iyak habang nililibot ko ang aking tingin sa loob ng walk-in closet. Isa-isa kong binuksan ng mga cabinets at tumampad sa paningin ko ang mga damit ni Miguel. Pati na rin siguro mga damit ko dahil kasukat ko ang lahat ng mga yon. Pati na rin ang mga sapatos na nasa loob. Lahat ng yon maayos na nakasalansan at nakahanger dito sa loob ng walk-in closet. Agad akong kumuha ng isang bestida at nagbihis. Muli akong naluhan na makita kong refleksyon ko sa salamin. Ako nga si Mrs. Allison Isidro. Walang duda dahil nag-fit ito sa akin ang damit at sapatos na napili ko. Nagmadali akong lumabas ng silid. Kailangan kong makausap ulit si Miguel para makahingi ng tawad dito. Wala nang dahilan pa para tikisin ko to. Wala nang dahilan pa para magdalawang isip ako. Pamilya ko ang nakatira sa bahay na to at dapat lang na magsasama kami ng maayos. Hihingi ako ng tawad sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko at handa akong punan lahat ng pagkukulang ko sa kanila. Wala sa sarili, binaybay ko ang isang mahabang hagdan pababa. Dinala ko ng aking mga paa sa dining area at naabutan ko ang kambal na abala sa paglalagay ng mga toppings sa pancake habang nakabantay sa kanila ang medyo may edad na babae. Ganon pa rin, pamilyar sa akin ang mukha nito pero hindi ko maalala ang kanyang pangalan. Agad na bumaba ng upuan ng mga anak ko na makita nila akong palapit sa kanila. May mga masasayang ngiting nakaguhit sa kanilang labi at agad na yumakap sa akin. Muling tumulo ang luha sa aking mga mata nang sumagi sa isip ko na mahigit 2 taon akong nawalay sa kanila. Mahigit 2 taon na wala silang matawag na mommy. Mommy, look oh! Nag-prepare kami ng pancake for you. Masayang wika ni Maine at agad akong hinila papunta sa long table. Agad akong napasunod at may ngiting nakaguhit sa labi na tingnan na pinagkakabalahan nila bago ko dumating. Wow! Mukhang masarap tong gawa niyo ah! Nakangiti kong wika habang di mapigilan ang pagtulo ng luha sa mga mata. Agad ko tong pinunasan at isa-isang hinalikan sa pisngi ang mga anak ko na siyang labis silang kinatuwa. Welcome back, Alice! Ako si Nanay Hilda mo. Naikwento na sa akin ni Carla na walang karoon ng memorya kaya magpapakilala na agad ako sa iyo. Nakangiting wika na nagpakilalang Nanay Hilda sa akin. Masaya naman akong lumapit dito at agad na yumakap. Salamat po, Nay. Salamat sa pag-aalaga sa kanila habang wala ako. Naiiyak kong wika dito. Agad ko namang naramdaman ng paghaplos ito sa likod ko. Walang problema, Alice. Ang mahalaga nagbalik ka na at magiging buo na ulit ang pamilya ninyo. Nakangiti nitong sagot. Agad naman akong kumalas dito at tumango. Pagkatapos, binalingan ko ng tingin ng mga bata na nooy abala ulit sa kanilang mga ginagawa. Masaya naming pinagsaluhan ang nihandang pancake ng mga anak ko. Maayos na sanang lahat, pero ng gabing iyon, hindi na bumalik si Miguel.
Ayon kay Nanay Hilda, umalis daw ng manson at wala raw sinabi ko ng oras babalik. Gayunpaman, hindi yun naging sagabal para maging masaya kami ng mga anak ko. Walang sawa kami naghaharutan hanggang sa nakatulog. Di na muli pang nagpakita si Miguel sa akin ng gabing yon. Nahihiya naman ako magtanong kay Nanay Hilda kung saan ito pumunta. Siguro may pinagkakabalahan lang at uuwi din to kapag matapos na yon. Sa ngayon, wala akong ibang gagawin kundi ang maghintay at humingi ng tawa dito. Kinaumagahan, masaya akong pinapanood ng kambal na naglalaro sa hardin ng manson. Napapangiti ako tuwing naririnig ko ang kanilang masayang pagtawa. Ma'am Alice, ito nga po palang bag ninyo. Naiwan niyo po ito kahapon sa kotse? Nagulat pa ako nang biglang lumapit sa akin si Carla. Nakangiti kong iniabot ang bag dito at nagpasalamat. Salamat Carla ha. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman na may pamilya palang naghihintay sa akin sa bahay na to. Nakangiti kong wika. Agad na gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi nito bago sumagot. Ayos lang po ma'am. Ang importante nandito na po ulit kayo at may matatawag na ulit na mommy ang mga bata. Masaya nitong sagot. Siya nga po pala ma'am. Kagabi pa po tumutunog ang cellphone ninyo. Baka hinahanap na po kayo ni Doc Danilo. Kapag kway wika nito sa akin. Na maghari ang katahimikan sa aming dalawa. Agad ko namang binuksan ang aking bag. Kinuha ang aking cellphone. Tumampad sa mata ko ang maraming missed calls mula kay Kuya Danilo. Pati na rin kay na mommy. Pinag-iisipan ko kung tatawag ba ako kay Kuya Danilo para sabihin dito kung nasan ako nang biglang tumurog ang cellphone. At ubili ko pang sinagot ito at agad kong narinig ang nag-aalalang boses ni Kuya Danilo. Hello Alice, nasan ka? Alam mo bang kagabi pa ako nag-aalala sa'yo? Agad na wika nito. Bakas ang pinaghalong galit at pag-aalala sa boses nito kaya hindi ako nakasagot. Umuwi ka na dito Alice? Hindi ko na alam kung anong isasagot ko kay na mommy. Kagabi ka pa nila hinahanap sa akin dahil hindi ka daw sumasagot sa mga tawag nila? Muling wika ni Kuya Danilo. Napabuntong hininga naman ako bago nagkaroon ng lakas ng loob na sumagot. Ayos lang ako kuya. Pasensya na kung ngayon lang ako nakasagot sa tawag ninyo. Pero kasama ko po kasi ngayon ang pamilya ko, ang mga anak ko. Direkta kong sagot dito. Ramdam ko ang pagkagulat ni kuya sa kabilang linya. Dali lang segundo lang din tong di nakapagsalita. Anong sabi mo? Kasama mo ang pamilya mo? Nahihibang ka na ba, Alice? Paano mo nalaman na may pamilya ka? Gayong nawalan ka na nga ng alaala. Nasaan ka ngayon? Sabihin mo dahil susunduin kita. Nag-aalala nitong tanong sa akin. Kuya, wag muna kayo mag-alala sa akin. Nasa maayos akong kalagayan ngayon at hindi ako mapapahamak kasama ko mga anak ko. Hayaan niyo po kapag umuwi si Miguel dito sa manson, magpapaalam ako sa kanyang puntahan ka. Sa ngayon, hayaan niyo munang dumito muna ako sa manson para makabawi man lang sa mga panahong nawali ako sa kanila. Seryoso kong sagot. Alam kong mahirap para kay kuya. Napaniwalaan namang sinabi ko, pero wala akong choice. Kailangan ako ng mga anak ko at hindi ko na sila iiwan pa. Siguro gagawa na lang ako ng paraan na makausap sila ng personal at ipaliwanag sa kanilang lahat. Anong sabi mo? Miguel? Manson? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Umuwi ka muna ngayon din Alice at mag-usap tayo. Sagot nito. Umiling naman ako kahit alam kong hindi niya ako nakikita. Pakisabi nilang kina mommy at daddy, ayos lang ako kuya. Pakisabi sa kanila kailangan nilang umuwi ng Pilipinas para makilala nila ang mga apo nila. Sagot ko. Narinig ko naman ang malakas itong pagbuntong hininga. Para tandaan na hindi ito naniniwala sa lahat ng mga sinasabi ko ngayon. Sabihin mo sa akin kung nasan ka ngayon Alice. Ako mismong pupunta sa'yo para makausap ko ang sinasabi mong pamilya. Hindi pa rin sumusuko nitong wika. Di ako nakaimik at tumingin kay Carla. Imposibleng mapupuntahan ako ni kuya sa lugar na to dahil masyado mahigpit ang security at malabo itong papapasukin. Agad na umiling si Carla. Tanda nang hindi ito pagsang-ayon sa gusto ni kuya. Malalim akong napabuntong hininga at muling nagsalita. Kakausapin ko muna si Miguel tungkol dito kuya. Hayaan mo kapag makausap ko na siya, tatawagan kita kaagad. Sagot ko. Sino bang Miguel na yan at bakit kailangan mo pang sabihin sa kanya lahat ng kilos mo? Kinakawawa ka ba niya? Kinukulong ka ba niya sa lugar na yan? Bakas na ang inis sa boses ni kuya habang sinasabi ang katagang yon. Napahagat ako ng aking labi at nagpa siya na magpaalam na dito. Hindi matatapos ang pag-uusap na to dahil alam kong kukulitin at kukulitin lang ako ni kuya. Para ako nabunutan ng tinik nang maibaba ko ng tawag. Muli akong tumingin sa gawin ng mga anak ko na nooy masaya pa rin naglalaro.
Pagkatapos muli kong binilingan si Carla. Sabihin mo sa akin, anong ugali meron si Miguel? Tuluyan na siyang nawaglit sa isip ko kaya wala na akong maalala pa tungkol sa pagkatao niya. Liban na lang sa kalamang asawa ko siya. Mahinahon kong tanong kay Carla. Napansin ko na tigilan to. Pagkatapos mataman niya akong tinitigan. Mahal na mahal po kayo ng asawa ninyo, ma'am. Noong mga panahong nawala kayo, halos mabaliw siya sa paghanap sa inyo. Alam ko masaya siya sa muli ninyong pagbabalik kaya naman wala kayong dapat ay pag-alala pa. Nakikita ko kung paano kanya alagaan noon. Kaya sana naman muli mong buksan ang puso mo para sa kanya. Mahinahon itong sagot. Napangiti ako. Mukhang ako nga ang may problema kung ganon. Mukhang kailangan ko nga palang bumawi sa kanya. Nakangiti kong sagot. Masaya namang tumango si Carla. Siya nga pala, paano nang pag-OJT mo sa ospital? Pinagbawalan ka din ba ni Miguel na lumabas sa lugar na to? Kapag ko ay tanong ko dito. Nakita ko ang pagguhit na masayang ngiti sa labi nito bago sumagot. Mukhang kailangan ko na naman i-itsapwera ang pangarap kong maging nurse, ma'am. Mas maganda kasing magpasahod si Boss Miguel kumpara sa ospital. Natatawa nitong sagot. Hindi ko naman mapigilang mapangiti. Mas mabuti na rin yon dahil kahit papaano, magaan ang loob ko kay Carla. Siya ang dahilan kaya't nalaman kong katotohanan sa mga nakaraan ko at muli kong nakapiling ang mga anak ko kaya hindi ako papayag na hindi ito mabigyan ng reward kapag maging maayos ng lahat. Sa ngayon, kailangan ko munang pagtuunan ng pansin ang tungkol sa aking pamilya, lalong-lalo na sa aking asawa na si Miguel. Kailangan kong bawiin ng mga panahon na hindi sila kasama. Dahil sa mga nalaman at nasaksihan ni Alice, ito na kaya ang simula para muling tanggapin sa puso niya at alalahanin ang tungkol sa asawang si Miguel? Ito na kaya ang simula ng masaya niyang pamilya? At ano ang gagawin ng Kuya Danilo niya at ng kanyang mga magulang sakaling makaharap nila ang sariling pamilyang nabuo ni Alice? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.